Ngayong araw na to ay first day of school ni Bella, ang aming second born child. Kaso hindi namin sigurado kung ready na siya para sa school, kung magiging masaya ba siya sa pag-school niya at kung magkakaroon na ba siya ng mga bago niyang friends. So samahan niyo kami ngayong araw na to at alamin natin kung ano yung mga mangyayari. So maaga siyang gumising para sa kanyang first day of school. At syempre kami ni Ann ay maaga din kami gumising. Bali ako ang magsasama sa kanya sa unang araw niya sa school dahil si Ann naman ay nandito sa bahay para bantayan ng aming bunsong anak na si Polo. At para samahan naman sa school ang isa pa naming anak na ay yung panganay naming anak na si Mika. So yun, nandito na kami sa school. Hindi ko alam kung late na ba kami or absent, pero parang marami ng ka-eskwela niya yung nandito sa loob ng classroom. Pasok ka na. Morning po. Oh, parang may sapatos mo. So yun na nga, marami na siyang mga classmate na nandun na sa loob ng classroom. Sinanay na namin kasi parang hindi siya mahirapan. Ate, kapit mo. Good morning. So bale, hindi na ako papasok sa loob ng room kasi gusto namin maging independent sila simula pa lang sa unang araw. So hinayaan ko siyang pumasok mag-isa, dalhin yung mga gamit niya para makita ko kung meron siyang lakas ng loob na pumasok mag-isa sa room. Yung iba kasing mga magulang sinasamahan pa yung mga anak nila. Gusto namin sanayin namin yung mga anak namin na malalakas yung loob nila, na kahit hindi nila kami kasama sa room ay okay lang sa kanila. Tama sa likod. Dito lang sa labas, ha? Okay. And then yun, nagkaroon na sila ng mga activity sa kanilang unang araw. Parang ang sinasabi yata dito ni teacher ay magkakaroon sila ng drawing activity mamaya. Sabayan nyo ako, dito na to, ready? 1, count tayo, ready? 1, 2, 3, 4. So far, mukhang behave naman si Bella. Tahimik lang siya na doon siya sa may bandang likod, pero kapag may tinatanong si ma'am ay sumasagot naman siya at nagre-respond siya. So ibig sabihin, kahit tahimik siya, hindi naman siya lutang sa ginagawa at nakikinig siya ng maigi at nagre-respond siya pag kailangan. Which is a good thing. Ayan ba? Wala. So makakaagad tayo dito tapos magsasayaw, di ba? O, tayo muna ng lahat. Tayo muna lahat. Babalik na tayo sa upuan natin para tayo ay magsulat na. Sige. Marami, tulungan na tayo. Wala eh. 6 minutes ang ating So ito na nga yung sinasabi ko na drawing activity. Pinabakat sa kanila yung kamay nila at kukulayan. So hinayaan ko lang si Bella na gawin yung activity mag-isa. Hindi ko siya tinulungan. Though pwede namang tulungan kasi ibang mga magulang tinutulungan. Pero ang ina-advise kasi ng teacher niya ay hayaan yung mga bata mag-isa gumawa para matuto. Di baling pangit, at least sila naman yung talagang gumawa. So dito sa makikita niya naman yung pagkakagawa niya ay hindi naman ganun kaganda. Pero at least siya mismo yung nag-drawing noon, tapos siya rin na nagkulay. Siyempre para sa bata, kahit naman pangit yan sa paningin ng matanda, para sa kanya, para sa mga batang ganyang kaliit, maganda na yan.
Siyempre, para sa amin, para sa akin, bilang magulang, okay na yan, maganda yan. Ang importante, gawa niya yan, hindi ako ang gumawa. So, masaya na ako. Kahit mas maganda yung sa iba niyang kaklase, okay lang. Proud ako na nagawa ng anak ko mag-isa yung pinapagawang drawing. Ako hindi. And yun, by 9:18 a.m., nagsimula nang magpauwi si Teacher Myra ng mga estudyante. So, tapos na ang kanyang unang araw sa eskwela. Though daycare pa lang naman siya, at hindi pa to officially school, still considered namin to as part of her school experience since meron ng uniform, meron ng mga kaklase. Hindi hawak ko sa upuan. Lagi nanonood din ng So yan o, kung mapapansin niyo pati sa pagsasapatos, siya rin mag-isang nagsasapatos, hinahayaan namin siya. Hindi naman dahil sa masama ako magulang dahil pinababayaan ko mag-isa yung anak ko. Talaga lang mas gusto ko sinasana yung mga anak namin na maging independent. Di bale matagal ako maghintay dito. Basta marunong siya magsuot ng sarili niyang sapatos. Yan. Kahit naman sa bahay, ganun ang ginagawa nila. Yan. Tapos siya rin ang pinagbibit-bit ko ng mga gamit niya. Para alam niya na ganun ang mag-eskwela. Sasamahan ko lang siya pero lahat ng obligasyon niya sa school ay siya ang gagawa. Babay ka na kay classmate. So yun, all in all, naging masaya ang kanyang first day of school experience. Naging marami silang activity tulad ng pagkanta at yun nga yung pag-drawing. Nagkaroon na siya ng mga bagong kakilala ng mga bata na kanyang magiging friends na dito sa kanyang daycare. Yun. So isa na namang memorable experience ang naipakita ko sa inyo dito sa aming vlog for today. Salamat ulit sa pagsama sa amin at kita-kits ulit tayo sa susunod pa naming mga vlogs.